Hello everybody! Welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero. And today, hindi ko alam, depende kung kailangan nanonood. Andito, isang economist, ang ating pangalawang economist sa show na to, na gines, si Ronilio Balbieran. Tinanong ko kanina kung paano i-pronounce yung name. How did I do, sir? Okay ba? Tama. Okay, Perfect. good. Sabi ko na eh. Okay na, pwede na ako umalis. Siyempre, nag-invite ako ng dito, economist, tsaka expert man lang sa ating mga nangyayaring finances and everything. Kasi recently, may mga nagva-viral na usapan. Alam mo naman, nasa social media tayo madalas. And may mga nakikita akong headline na hindi nakakatakot eh. Sinasabi nila, tataksan daw ang savings ng Pilipino. Tama ba yun? Yun ba ang nangyayari? Tinataksan ba ang savings natin? Essentially, yun ang natataksan savings. Ngayon, kung sino yung natin, yun ang pag-uusapan siguro natin. So pili pala. Oo. Okay. Kasi actually, ang sinabi, ang di nila masyadong naintindihan ay dati na talagang tinatax. At may mga exemptions doon sa tax, doon sa buwis. And magugulat sila na actually yung mga mas nakakataas na antas ng buhay, ang actually ang exempted. Since kailan pa tayo tinataksan sa savings? Halatang di ako nag-iipon. Hindi ko nararamdaman yan. Magmula nung na-invento ang buwis. Magmula nung na-invento ang buwis, may tax na po sa mga savings natin. So, ang nangyayari dito, kasi may mga taong nagpanic, no? Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, binabasa lang natin yung unang 9 words ng article, tapos doon na tayo gagawa ng basis natin. Eh, no? So, for a while, nagwawala yung mga tao kasi akala nila kukunan tayo ng, nag-ipon ako ng 10,000, kukunan ako ng 20%, akala nila 2,000 yung kailangan nilang ibigay. Ang totoong nangyayari is, ang interest rate, ang tinataksan ng 20%. Yes. Tama ba? Oo, yung tinubo ng pera mo na dineposit mo, okay, kung magkano yung tinubo mo, halimbawa, kung 5%, so doon sa 10,000, hindi doon yung 10,000, yung 5% ng 10,000, ang mumultiplyan mo ng 20%. Okay. So, hindi naman yung napaka walang yan naman. Oh, grabe naman yan. hindi naman marahas ang ating gobyerno para doon. Sabi ko, umabot na ba doon? Kaya ba wala akong pera? Hindi maganda ang intensyon ng mga nagpaliwanag ng gano'n. Siyempre, alam mo naman, itong mga tao, pag talagang malaking bagay sa internet ang panic mongering eh, no? Talagang naghahanap tayo ng way magkaroon ng outrage para mag-viral and everything. So, okay. So, sabihin natin 20% ang tinataksaan dun sa kinikita, parang gano'n. Ngayon, siguro i-rewind lang natin ng konti, no? Kasi ako sa pagkakaalam ko, recently lang ako natuto mag-ipon eh. Sinasabi nila minsan na medyo hindi magandang idea na ilagay lang sa bangko lahat ng pera mo. So, yung mga ibang tao, nagkasuggest ng mga ibang funds, mutual funds, and everything. And yung access ko to that information, matagal makuha, no? Or parang nung nagkaroon lang ako ng pera, tsaka ko lang naisip na gawin and everything. So, sa ordinaryong citizen, na nag-iipon sila ng pera sa bangko, yung interest rate ba na nakukuha nila per year, do you think it's a fair wage or parang it's a fair increase or hindi naman fair, no? Mali yung term. More of like sapat ba or malaki na ba 'yon yung interest rate na 'yon? Ang pinakamadaling sagot diyan ay hindi. Ang dami pong pinakalarap na hindi. Oo, kasi halimbawa, sasabihin mo na 5-6% ang tubo do sa medyo mahahaba, mga 10-year na time deposit, ganyan. Yes. Yung mga malaki, pero yung mga mali 1 year, 2 years. Yung nasa savings account mo lang. Savings account. Hindi naman, wala naman halos tubo 'yon. Kasi magkaiba naman yung purpose ng savings account tsaka yung mga investment instruments. Doon sa savings, talagang kailangan mo lang may mahuhugot kapag nalagay ka sa alanganin. Yun lang naman yung point nung bank. No? So, hindi naman minarket ng mga bangko na, pagkapunta ka rin, yayaman ka, hindi ka na kailangan magtrabaho muli, mga ganyan, etc. Hindi. Kailangan mo lang itabi, kasi kung baka nakatabi yun sa bahay mo, baka nabaha ka or nanakawang ka. So, may isang mapagkakatiwala na magtatago ng pera mo. So, tagapagtago lang sila. Nagkataon lang na kung medyo matagal nilang tinago at naiikot ng bangko yung pera mo kasi mas matagal mong ipapatago sa kanila, bibigyan kanila ng porsyento doon sa pagkikitaan nila. Kaya mas mataas yung interest na ibibigay nila kung mas matagal mong ipapatago sa kanila. So,
I think, wag mong asahan na hindi ka na magtatrabaho kapag may deposit ka. No? Oo. In fact, yung mga halos walang interest kapag payroll account. Kasi parang Tama, oo. inaano lang na yung kumpanya, tapos may empleyado, o para lang hindi manakaw in the process during the Tama. salary period. No? Kasi itago mo lang sa drawer. Oo, mo, dahil mo sa drawer mo or somewhere yan, dala-dala mo yung cash, galing ka sa kumpanya mo, uuwi ka, nadapa ka. Oo. Nabaha. Nabaha yung pera mo, huwag naman. So at least nasa bangko. Tama. So yun lang naman yung point, no? Yung savings, talagang itatago mo lang. So, tapos iba yung sinasabi mo sa investments, sa stock market, sa mutual funds. So, iba-iba yun, no? Sa real estate. So yun talaga, ang point nun is, gusto mong lumago yung pera mo para balang araw, dumami na yung kinita ng pera mo, namuhunan ka sa kung saan-saan, then meron kang pang retirement or meron kang mas malaking kinita doon sa... Ayun ang magandang, kumbaga parang dami-daming pwede mong pagdesisyonan, no? Para lang kung saan mo ilalagay yung pera mo para lumago. Pero, punta tayo dun sa taxing of it all. Kung sabihin natin, so tama ba yung math ko? Sabihin natin 10,000 pesos, tapos nagkaroon ka ng 5% interest rate. So, ibig sabihin mo kanyan, mga 500. 500, natawa ako mag-math. 500. Tapos, sa 500 na yun, kukuha sila ng 20%. 100. Which is 100. So, 400 lang talaga yung makukuha mo. 400 lang. Parang ganun. Per annum yun, per year. Yes, per year. Per year. Tapos, saan sakop to? Lahat lang ba na nasa savings to? Yung payroll account mo, sakop ba yung checking account mo? Ganun din ba? Mutual funds, time deposit. Nung una, kasi nakakalito. Oo Actually. nga, So, may ako din na hindi ko na rin kasi kapag nilagay mo basta in general, nilagay mo sa bangko, may tax yung deposit mo. Yes. Except na kapag tumatagal, meron silang parang table na umaangat, no? So kapag 1 to 3 years time deposit, 3 to 4, 4 to 5. Tapos pagka more than 5 years, Okay. yun zero na. Walang tax. So, ini-incentivize nila na magtago ka ng pera na matagal? Na mas matagal. Dati? Oo. So, yun ang nila. Okay. Kawawa ka naman kasi hindi mo magagalaw yung pera mo ng hindi mo wi-withdrawin yung pera mo, no? At least so 5 years hindi mo wi-withdrawin. Bakit pa naman natin ita-tax? Kasi tulog naman yan. Tulog naman. Pero actually, yung mga nagtatago naman ng pera nang hindi niya huhugutin, mga mayaman, yung 5 years, nakakita ka na, siguro kakaunti lang sa mga kaibigan natin. Yung mga friends natin from high places, siguro 10, 15 years, hindi nila withdraw yung pera. Meron nga akong kaibigan na parang nakalimutan niya na may deposit pala siya. No? Mga gano'n, may bang-bang. Pero sa mga karaniwang mamamayan, no? So, hindi naman siya actually nag-a-access nung 5-year na time deposit. Alam mo yung feeling minsan na parang may nilabang kang pantalon, di ba? Tapos pagkakita, uy, may 500 pala ako dito. May kaibigan ako na ganyan eh. Pero ang nahanap niya, yung card niya. Okay. Tapos nakalimutan niya na tinuhulugan pala siya ng parents ron sa bangko niya na yun, na matagal na. So parang pagsilip niya, parang may mga 450,000 na siyang nandun. Parang ganong klase na nakalimutan niya lang na. Kasi maraman siya eh. Alam mo yun? Yeah. So, I guess dun lang sa mga sitwasyon na yun, talagang nai-imbak yung pera ng sobrang ganong katagal. Ng mga karaniwang mamamayan. Okay. So to clarify, before yung matagal na nagkikip ng pera, more than 5 years, hindi sila nataksa ng 20% or anything. No? So, and then before, per year, depende kung gano'n nakatagal yung pera, nandun yung taxation. Ngayon, uniform, yes, 20%. So ngayon, nung unang panahon, most likely, tayo lang yung natataksan. Tama. At yung mga mayayaman na may deposito ng 5 years or more, ay walang tax dun sa savings nila, sa time deposit. Yes. So ngayon, tumabla na lang. Pare-parehas na lang tayo mag-ambag sa pera ng gobyerno. So on the part of the government, good move or not? Personal opinion. I think yun ay mas equitable, mas patas yun. Yeah. Yun ang interpretasyon ko. Naintindihan ko yung unang sipa ng reaksyon ng mga tao. Ano ba yan? Pinagpawisan na namin to, pinagpaguro namin to, tapos kukunin lang ng gobyerno. Hindi nga ganun. Actually, ang intention is, sige, kukunan natin yung kasi sila yung maraming pera na extra, tinabi doon, pagising nila isang malaki na yung pera na yun, kukunan natin sila ng 20%. Tama. At most likely,
hindi tayo yun. Oo nga eh. Bakit di natin taksan yung mayaman lalo? Well, 20%. Next question. Bakit naman 20%? No? You can only imagine, siguro tayo, pinag-uusapan lang natin, parang minimum maintaining balance. Oo nga, minsan Parang kung magkano yun, okay, 20,000, 30,000, magkano ba yung minimum bills na pwede? Ay, bawal pag less than 500. Yun lang ang iniisip natin, we withdraw ko, ganito. Pero sa kanila. Magkano kinumpute natin, di ba? 100 pesos yung tax natin doon sa 500. Pero doon sa nagdi-deposit ng milyon-milyon at billion doon sa time deposit na yun. Yung 20%, malaki yun. So, yung 20% natin, maliit. Yung 20% nila malaki. Kasi pero at least, may equitable scaling. No? Parang, kunwari, kung may capability kang magbigay more, dapat hindi tayo pantay like at the, kumbaga parang yung scale natin, dapat naka-scale din sa capabilities mo, di ba? Tama ba? I mean, ganoon naman lahat ng tax eh. Kasi saka, huwag matakot yun. Halimbawa, kung talagang nagsumikap ka naman, hindi ko naman hinuhusga nyo. Mayroon naman talagang mga karaniwang mamamayan na pinaghirapan niya yung pera, talagang nag-impok siya doon, o 5 years time deposit, may nailagay siya doon. So, di okay, lalagay mo dyan. Pero yung makikita mo yan na, eto, tabla-tabla na tayong lahat, no? So, at sige, hindi yan retroactive. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagsumikap, naglagay ka doon, kung yan ay na-deposit mo, nag-avail ka ng time deposit na 5 years, before July 1, okay. hindi ka kasama. So, succeeding lang. Succeeding lang. Para, yung lahat ng mga nagpaplano ng kinabukasan nila, saan ba nilalagay nila yung extra pera nila o yung mga tinitipid nila. So, marami ka na ngayong options na pag-iisipan mula July 1. No? So, siguro time deposit, mutual funds, UITF, stocks, etc. No? So, yun. At least lang, sinasabi lang natin, hindi to retroactive. Forward-looking to. Ito lang mo naman mga Pilipino, mahirap tayong mag-agree sa gobyerno. Alam mo yun, parang nasa nature natin na parang dapat mag-rebel tayo or anything. For some reason, hindi ko alam kung generation ko lang yun dahil anak ako ng mga bumuntang people power. Alam mo yun, mga ganong klase. Parang ito talagang may point talaga sila. Okay lang kasi sa buong mundo naman ang pinakamadaling isang single largest target kasi ang government, no? So napakadaling ibaling sa gobyerno ang lahat ng sakit na hinagpis na nararamdaman nating mga mamayan. No? So para pagka minsan nalugi na yung kumpanya, walang kinalaman yung gobyerno sa pagkalugi. Gobyerno, kurap, kaya gano'n. May masisi ka lang ba? No? So, pero yung maraming mga sentimiento, katulad ng mga ibang mga proyekto ng gobyerno na hindi maganda yung pagpapatupad, may valid naman yun. No? Pero kailangan lang natin, sinasabi ko lang sa lahat ng mga kaibigan ko, hindi lahat kasalanan ng gobyerno. No? So, okay? Yung pag-ibig mo, hindi 98% lang. Hindi, yun nga. Yung pag-ibig is kasama rin ba yun sa mga ganito? Hindi, yung pagmamahal mo. Okay. Sorry. Okay. Yan ang ano. Pero kung susumahin mo, from the point of view nung kung mag-accounting tayo ng kontribusyon ng gobyerno, 15% lang ang gobyerno sa buong ekonomiya ng ating bansa. Oh, really? No? Okay. So, ang malaking part dyan ay private consumption, tsaka business spending or business investments. No, so kaya lagi ko sinasabi doon sa mga ina-advisean ko ng mga kumpanya, no, sige, okay naman na medyo siguro bumabagal yung ekonomiya natin dahil may Trump, may global uncertainties, may government spending na underspending, whatever, but yan ay 15%. So karamihan nito ay actually tamang pagdidesisyon natin sa sarili natin. Ano? Okay. So, of course, again, baka ulanin tayo ng criticism na ikaw lang din. Ikaw lang yun. Hindi, sinasabi ko lang na maraming malaking parte ng ating buhay, walang kinalaman yung gobyerno. Of course, ipanalangin natin na tama yung gagawin ng gobyerno kasi pag tama yung gagawin nila, di tama yung kalsada natin, tama yung flood control natin. Pero at the same time, tayo rin nagpapunta sa mga pwesto ng mga tao to. So, paneglisyon tayo doon. Yun din naman. Kaya kailangan din natin, iisipin talaga natin yun, no? na talagang i-elect natin yung mga talagang may malasakit. May malasakit na marunong. Malasakit, marunong. Minsan kasi yung marunong walang malasakit. Dapat parehas. Yung malasakit naman,
Minsan hindi naman marunong. Oo, mahirap din. Lang. So, minsan, Mag-body system na lang. ang hirap pagsamahin yung dalawa na yun. So, anyway. Ayun, so, again, siguro supplementary question lang para din sa mga uninformed. Tulad ko, actually, more on question ko to. SSS, pag-ibig, mga ganong klaseng type of things, meron din bang 20% to sa ganyan? Nako, hindi ko na nabasa yung mga particulars na yan. Okay. So, yung SSS. Sana naman wala. No? Oo. So, sana naman wala. Kasi gobyerno yun eh. So, So, kasi pension yun, tsaka pension, ano, PhilHealth, etc. In fact, exempted yon kapag ka tumaya ka sa pondo ng gobyerno, no, na nagpopondo ng ibang mga infrastruktura. okay. So, kung halimbawa, bumili nagpasok ka na pera doon, ng parang mga retail treasury bonds na nagpopondo ng ibang mga infrastructure projects ng government, ang understanding ko doon sa pagkakabasa ko ng batas, exempted yung investment mo doon. Kasi tumaya ka sa gobyerno directly. Oo, kailangan namang penalize ka. Dahil tumaya ka directly sa gobyerno, kukunan ka pa ba naman? Ginamit na nga yung pera mo. Pampagawa ng mga importante, mga priority na kalsada, tapos bayad ka pa ng tax, di double taxation na yun. So, yung mga gano'n, no, ini-encourage yon ng batas natin ngayon, kaya nga efficiency. Yeah. So, ini-encourage na, sige, iayos mo yung buhay mo, pero kung sumama ka sa pag-aayos ng ating gobyerno, accepted ka. Yeah. Parang Maganda gano'n. siya. So, ito bang like, speaking of encouraging people what to do or what not to do, no? Now, ngayon, there's 20% on sa interest ng mga nag-save ng pera kahit anong length of time, di ba? Uniform na, 20%. So, does that mean the government is saying, diversify your wealth? Ganun ba? Sinasabi niya, gumastos ka. alam nyo, hindi na kailangan ng ating mga bangko ang mga deposito nyo. Kasi, Dami na. in fact, magugulat ka, at sinabi ko din to kay Jojo no? Ang pinakamalaking problema ng ating bansa ay umaapaw na yung mga bangko ng mga deposito. Hindi na nila alam kung anong gagawin. Kaya nga yung interest natin sa bangko, palit na ng paliit. Talaga, wala. Kaya nga hindi natin namalayan na may tax eh. Oo nga. Tama, actually. Kasi alam mo, never ko naisip. Pag na-download mo yung bank statement mo, tapos may interest earned, hindi mo nga makita, parang mina-microscope mo yung interest earned. Basta umangat siya. Parang 5 piso, 10 piso, 200, gano'n. Kasi payroll, malamang payroll account yun, etc. So, hindi na natin siya namalayan. Ang baba ng interest. Bakit mababa ang interest? Ang interest ay ang presyo ng pera. Okay. So, kasi money demand, money supply. Ano yung price ng money? It's the interest rate. Ngayon, kung ang sobra-sobra ang supply ng pera dahil sa OFW remittances, no? So, at dami pa. Marami. Kung ano-ano, mahigit, mahigit 3 trillion. Okay. Neto na pumapasok sa Pilipinas. 3 trillion. Ay, ang GDP lang natin, 26 trillion. Mahigit 10% ng ekonomiya natin. Ang pumapasok na pera, neto na yan ang lumalabas na pera ng mga foreigners pinapadala sa bansa nila. So, 3.4 trillion yun in 2024. So, ang point is, tama yung sinabi mo na, sinasabi ng gobyerno, sige, matutulog lang yung pera mo kasi literal, patutulugin ang pera mo doon sa savings account. So, there are more productive ways. Kaya nga tinatawag capital markets. Di ba? Yun yung pangalan ng batas, capital markets. Market or palengke ng pamumuhunan. Namimili ka ng pera. Ang presyo ng pera ay interest. No, sasabi niya, dahil mababa na ang interest sa palengke ng pera sa bangko, baka naman at tataksan pa namin. Ang sinasabi niya, pwede mo yan ilagay dito sa mas maraming pwede kang kitain. Ano yun? Sa stock market, sa mutual funds, sa UITF, or gusto mo, makilahok ka sa Build Better More. Kasi pagka dito ka naglagay, yung kikitain mo dyan, walang tax. At least, mas malaki yung kita mo dyan. Ang pangalan ng act is CIMEPA, Capital Markets Efficiency Promotion Act. So, ibig sabihin talaga, yun talaga ang purpose niya. Yung pamumuhunan. Yung to make it more efficient, no? Yes. And everything. Parang yung sa Biblia, di ba? Yung sa Parable of the Talent. Di ba? Yung isa binaon. Kaya pinalayas siya. Panginoon, bakit mo ako pinalayas? Na-preserve ko nga yung pera. Hindi yan yung point. Dapat, pinalago mo. So, yun. Kung i-analogy natin yan, yung si MEPA, parang yan yung parable of the talent. Huwag mo na lang ibaon dyan sa time deposit. Kung nangihinayang ka sa tax,
O, saan? O, dito, sa stock market. O, at least pag umiikot, Mutual funds. maraming O, magbe-benefit exempted yan and eh. everything. Mutual fund. talaga? Tapos yung yung sa stock market, yung tax mo do sa gross selling, mas bumaba yung tax. Yes. So, ibig sabihin, may signal talaga yung gobyerno. Gusto namin na makilahok ka doon sa pamumuhunan ng mga perang na isusubi mo mula doon sa pinaghihirapan mo para mas malaki yung kitain mo. Kasi dito sa mga bangko, kahit yung mga bangko nahihirapan na siya, parang wala ka nang makikitang bank manager na kumausap sa isang depositor na sabi niya, uy, damihan mo pa yung deposito mo. Wala ka nang makikita. Anong binibenta ng mga bank managers, Loan, mga banks? credit card. Ang binibenta nila, loans. Nag-increase na yung credit line mo. Meron kami ditong bagong investment instrument, mutual funds, peso fund, etc., etc. O may retail treasury bonds ang gobyerno, baka gusto mo bumili, etc., etc. So, yun ang pinopromote ng banko. Kasi sila rin mismo, ayaw nila magdeposito ka. Bakit? Babayaran nila yung interest doon sa deposito mo. Okay, so sila rin lugi din sila. Sila din malulugi pag hindi nila nailabas yun as loans. Pero apaw-apaw, meron tayong mahigit na 3 trillion Grabe. na surplus na deposito sa banking system na hindi napapautang ng bangko. Oh, so kumbaga parang nakaimbak lang yun. Mini-maintain lang Binabayaran nila yung interest nun. Kasi lahat yun technically liquid pera para sa mga tao yun lahat. Yes. Diba? They would pray na sana yung ibang mga depositors nung 3 trillion na yun, Diversify nila. pumunta sa ibang mga funds, mga investment instruments. So kumbaga parang nakaimbak tayo sa isang warehouse. Yes. Lahat ngayon, 'di ba? Na hindi natin nagagamit. Yes. Oo, tapos nagbabayad tayo ng maintenance ng warehouse na 'yun, parang Yes. gano'n. Tapos wala lang, sayang lang. Tapos isipin mo, yung nakalagay sa warehouse, construction materials. Oo nga, pwede mong gamitin Pang-construct ng Pang-construct sana ng buildings, buildings, infrastructure, infrastructure, playground, lahat ng mga pwedeng Oo nga, pagkakitaan no? ng ating bansa. Pero grabe, tawag doon sa una-una sir, ang galing niyo mag-explain dahil engot ako diyan, hindi ko maano. So, I think medyo encroaching din na medyo adjacent dito sa topic natin siguro, yung financial literacy or economic literacy ng mga Pilipino. When they talk about things like that, pag nagsabi ka ng mga mutual funds, time deposit, minsan parang tumutugtog na lang yung eraserhead sa utak ko parang gano'n class. Alam mo yan, dati gano'n talaga ako. Bago na uso ang YouTube University na yan, na pag may hindi ako naintindihan, minsan tatanong ko sa AI, ganyang klase. Ngayon, pwede na yan ngayon. Pero ang daming mga tao dyan na, very intimidating sa kanila to. So, ibig sabihin, ito talagang act na to, yung Capital Markets Efficiency Program. It's really targeting a lot of people that know where to now move. Now that you are dealt this card, kumbaga parang ina-assume nila na kaya mong gumalaw somewhere and everything. Pero paano kung kasama ka sa bracket ng mga Pilipino na hindi masyadong literate dito? Matingin mo ba mapahamak sila rito sa bagong uniforming tax na to sa mga savings nila? Kasi ang dami nating na talagang yun lang gusto nila. Gusto nila accessible yung pera nila. Oo. Actually, ang point nga, sabi niya, simpler, fairer, and more efficient. Okay. Yun yung sabi ng CEMEPA. So, anong signal? Para hindi na kayo masyadong maraming kinukompute na variables. Na from 1 to 3 years, 3 to 4 years, tama, actually. more than 5 years, ganyan. Sige na nga, 20% na lang lahat. Sumimple siya. Sumimple siya na parang ganito na lang pinagpipilian mo. Pag sa bangko, may tax kang 20%. Yes. So kung gusto mo nang medyo lumago yung mo, pero may risk ka sa stock market, sa mutual funds, etc. O dito ka. Pumunta ka dito. Huwag ka na dito sa bangko. Punong-puno na ng deposito yung mga bangko. So yun ang message. Ngayon, ang pagpipilian mo na lang, saan? Ngayon, kung medyo takot ka, kasi medyo may risk, kasi stock market. Yes, stock market lalo. Pwede ka talagang mawala ng pera. Mga ganyan, etc. O di, ino-offer din ng gobyerno, nandun rin sa batas, kapag sumugal ka sa amin. Pag mag-invest ka sa bonds ng gobyerno, which is ang walang risk ang mag-invest sa government kasi they will always pay, no? Kasi pwede rin man sila laging mangutang forever and ever and ever para magbayad sa mamamayan nila. So kapag ang mga mamamayan ay bumibili or quote and quote naglalagay ng pera sa mga treasury bonds, treasury bills,
etc. Ano yun, walang risk. So kung medyo alanganin ka pa, parang di ka pa sure, ay parang kung makabenta yung mga nagbebenta ng mga stocks, parang wagas, no? Parang yayaman ako, tapos biglang babagsak yung mga stock price. Kung natatakot ka doon, magsimula ka sa bonds ng government, no? So, and then from there, pupunta ka sa bonds ng mga napagkakatiwalaang mga kumpanya. No? And then, tsaka ka palang magpupunta doon sa mga medyo risky. No? So, the message is simpler. Okay, so it seems to me, ito kasi yung nangyari sa akin personally, no? Okay. Nung nakita ko tong mga headline na to, siyempre nag-research ako, pinag-usapan namin ng producer ko na, baka ito magandang topic, mamaya-maya titingin ka, mamaya-maya tumitingin ako sa mutual funds, mamaya tumitingin ako sa time deposit. So parang, I guess nakaka-inspire siya to educate yourself where you put your money. Now, kahit sabihin natin, okay, hindi ako aware na tinataksan ako before sa interest rate sa savings ko. Pero ngayon na parang na-refresh, I guess, parang ganoon na rin yung dating doon si Mepa, no? Parang nag-announce kami, "Hoy guys, paalala lang tinataksan namin kayo, pero ngayon tataksan namin uniformly na," parang ganyan. So parang doon ko naisip na parang okay, baka nga imbis na ikatamaran, kasi alam mo totoo lang, hindi naman siya problema rin minsan ng literacy mo rin minsan eh. Minsan nakakasindak kasi, tapos nakakatamad aralin and go through everything and go to the research and everything. Ngayon, dahil nagkaroon ka ng stimuli to do it, now ngayon I feel like I'm incentivized to make it diverse. Tama ba yung... Tama yan. Yung intention? Yun mismo ang intention. Kaya capital markets efficiency program. Promotion act. So ipopromote mo yung efficiency. Kasi Capital Markets Efficiency Promotion Act. Ayan, para lang masabi na maayos. Kasi di ba, kasi nga dapat nga mas madali 'yon para sa ating mga mamamayan na nag-iisip. Yeah. Kasi okay, hindi ka marunong sa stock market, may tax ka. Though pinababa nitong Yes. si Mepa. Okay. Pero, sir, hindi po ako marunong mag-evaluate ng mga companies. Maganda Tama. ba yan? O hindi, paanong malay ko kung Hindi naman nagsasabi lahat, yung mga yan ng totoo, whether kikita talaga, magmi-million-million talaga ako Exactly. dyan. Di mag-mutual fund ka. Yes. And let the mutual fund managers decide for you. Let the experts do it. Walang Yeah. tax yun. Oh. So, ang sinasabi ng gobyerno, sige, huwag mo nang pag-isipan. Tama. Kung ayaw mo mag-isip. Pero kung gusto mo mag-isip, dahil gusto mo mas malaki yung kita, may tax ka. Maganda. Kasi mas malaki yung kikitain mo kung ikaw mismo magte-trade stock market. Pero kung natatakot po ako, o di naintindihan ng gobyerno yun na natatakot ka, o dito ka muna tiyaga, bayaan mo na, kasi wala ka naman time eh. Kaya nung unang panahon, sir, parang ang talino mo, ang dami mo na sigurong sa stock market. Kung may 100,000 pesos ako, araw-araw kong iisipin yan. Oo nga. Versus magturo ako araw-araw. At Alas talaga yun ang expertise mo, forte mo, di ba? May mga taong hobbyist na ganun pero ginagawa. pag-computing ko nga naman, yung kinikita ko sa pagtuturo ko araw-araw at magiging guest lecturer ako araw-araw. Yeah. Versus mga 0.00 something % ng stock market ang kinutubo ko bawat araw. Bakit naman ako maglalaro sa stock market kung 100,000 lang ang pera ko? Di, mas maganda, 100,000, iwanan mo sa kung sino mang fund manager, mutual fund, etc. Umalis ka, magturo ka araw-araw. Mas maliit yung kita mo sa mutual fund. Pero, hindi mo na siya inisip. Ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, kahit 5 taon, kahit ipamana mo na sa anak mo yan, wala kang inisip. Tama. Pero doon sa mga agresibong mamuhunan, kaya nga efficiency Yes. Depende sa efficiency mo. Kung mas agresibo ka, o di ka mag-stock market ka, o di, sige, ganyan ka. O mas marami kang pera na itatabi mo lang na ganyan. O sige, punta ka dyan sa 5-year time deposit. O sige. So, mas nagiging risky, nakikita mo, mas malaki yung probability mo na malugi ka, at mas malaki din yung tax ng gobyerno sa'yo. So, hindi lang sa investments on like government treasury bonds incentivize sa mga tao. Kahit kunwari pumunta ka ng private may financial management, ganong klase. May sinabi doon sa batas. Okay. And ang pinaka-safe niyan, mag-consult kayo ng inyong mga friends na nasa may dalawang kaibigan sa Facebook si Sir Ronnie Siesoyco at si Attorney Yuni Perez. Sila, mahaba yung discussion nila. Very detailed discussion nila on how you will take advantage of this new law. Okay. So, but in general, merong mga specific na mga investment instruments na exempted doon sa mga bagong rates. But in general, so may
patas yung sa mga savings, tapos may mga exempted na investment instruments, but in general, yung iba pa ay bumaba. So like yung pag buy and sell mo sa stock market, no, bumaba din yung percentage tax mo doon per transaction. So in short, parang sige, madaming pera yung Pilipinas. So yung mga may pera ini-encourage na paikutin nila. Oo, mamuhunan ka based sa extra time mo, based sa knowledge mo, or based dun sa access mo dito sa mga kung ano-ano. Bakit beneficial paikutin ng pera? But hindi siya as efficient as imbakin lang natin dito? Bakit kailangan umikot? Kasi makita mo, parang ang economy, parang isang bathtub yan. Okay. Yung may gripo na papasok, tsaka may drain. In general, ang savings ay drain. Kasi sa halip na may apat na words spending, production, employment, income. Yung income mo will be used to spend. Tama. So pag umikot yung apat na yun, yung circular flow of income, yun yung nagpapabilis ng paglago ng ekonomiya. Okay. From income, papunta doon sa spending. Pagka tumagas yun papuntang savings, hindi na iikot yun. Okay. Hindi na ikot yung pera. No? So kaya sabi nga ng mga Chinese, di ba? So parang mahalaga, ikot pera. No? So sabi, kahit 1,000 lang yung puhunan mo, pero napaikot mo yun ng 1,000 beses doon sa negosyo mo. Diba? Ang hirap, ang daming zero. No? 1 million yun. Sa isang taon, 1 million yung 1,000 mo. Oo nga, no? Pero yung 1 million, tapos natulog ka ng buong taon, hindi umikot. Pagising mo, 1 million pa rin yun. So, hindi mo na pagkakitaan yung 1 million mo. Na kung pinaikot mo na ng 1,000 beses, 1 billion yun. So, kaya importante na umikot yung pera. Kasi kaya tinatawag yun, cash turnover. Diba? Or asset turnover sa mga finance na mga nerd na nakikinig sa atin. Mga ano nila. Kailangan paikutin mo yung puhunan mo. Kasi pag yung puhunan, hindi gumalaw, pabigat lang yun. No? So parang sinayang mo yung pagkakataon na bawat araw, pwede mong pagkakitaan yung puhunan mo, yung pera mo. Ang tawag doon, ang isa pang question, kasi may nililid akong point dito. I-reveal ko mamaya pag nakapasok question na ito. Para lang klaro, balik tayo dun sa incentive natin mag-imbak ng pera at saka hindi. No? Pagkakaalam ko, yes, kahit sabihin natin bigay ng bangko sa'yo, ang savings account mo is merong 4-5% na interest per year. Sapat ba yun sa inflation na nangyayari? Gaano kalayo? Like, malayo talaga? Or... Hindi naman. Lahat ng yan ay depende. No? Pero depende magkano ba yung pera mo na itatabi mo sa bangko mo. Ano ba yung rate natin for the past decade siguro or so? Sabihin natin mga past decade, less than 5% yan. Okay. Pero nakita natin nung 2022, medyo nag-7, 8% yan. Yes. Tapos 2023, ganun pa rin, elevated. Tapos ngayon lang bumaba yan, ngayong 2025, 1.4, 1.3. So, pero yun ay, kailangan matandaan ang ating mga mamaya na ang inflation ay dagdag na presyo. Yes. So, hindi ibig sabihin na 1%, ibig sabihin 1% yun on top of what we have experienced already in the last 2 years. Okay. No? So yung bigas mo, inflation, 1%. 1% na yun from the 2024. Tumaas na yung 2024 versus 2023. Yung 2023, tumaas na yung versus 2022. Kasi interest rate mo hindi nagbabago. No? Tapos yung interest rate mo, gapang. Yung 4-5% na pinag-uusapan natin, yun yung sa mga longer time deposits. So, hindi sulit talaga? Less than 1% pa dyan For sure. sa payroll account mo or sa basic savings deposit mo. Nag-ano ka pa? Naggipit ka pa? Naggipit ka pa. At yun na, ina-assume mo na yung buong taon na sweldo mo ay nakatambak lang doon. Yes. Hindi naman nangyayari yun sa pangkaraniwang buhay. Pagpasok nun sa ATM mo, nawi-withdraw mo na yun within 15 days eh. Yung iba hindi nga aabot sa sunod na payroll minsan. Hindi nga aabot na 15 days eh. Sir, iba yung may hawak ng ATM ko kasi yung pinag-utangan ko, sinanla ko na yung ATM ko eh. Parang gano'n. At yun, uuwi ako sa point na sana nanonood ng nanay ko. Hindi kailangan mag-ipon. Hindi naman. Kailangan mag-ipon, I think, kasi yes. may mga something na baka magkasakit ka. Bigla mo kailangan ng cash infusion, may opportunity na dumating sa'yo na
Like ako, sideline ko rin, minsan events producer ako. Minsan, oy Red, may darating na comedian dito. Kailangan, gusto mo bang game ko bang pahunahan tong, ano na to, ito yung kita, ganyang klase. So ako parang, meron akong parating naka-imbak dyan na liquid. No? Pwede kong withdraw anytime, ipampupuhunan ko, pambi-business, ganong klase. Yun naman ang way ko to diversify it. Pero, yun nga, yung talagang ancient, I think, ancient sa mga, na thinking na dapat, hindi, mag-ipon ka, dapat paabutin mo ng ganyang klase. The more na may ipon ka, medyo, I think may hangganan siya. Alam mo yun. At some point in time, dapat kailangan mo i-diversify yung ano mo. Iyan, lagi kong, pagka I'm talking to sa mga financial advisors, etc. No? So, may dalawang klase kasing Pilipino. Yung mahihirap, tsaka yung may extra pera. So, yung pag-iipon, dapat naman kung may extra kang pera in relation to your income. Okay yun. Sige, lahat ng ano. Tapos, habang lumiliit yung extra mong pera, o baka naman kailangan mo, hindi naman extra pera yun, pero dapat magtabi ka kasi extra pera mo yung para sa kinabukasan mo. Yes. Ngayon, merong portion dito, at malaking portion yun, mahigit 17 million ng mga Pilipino yun, na mahihirap. 21 pesos per person per meal. Tinry nga ni Lord Rivera, di ba? Kung ano mabibili niya sa 21 pesos. No? Parang 10 pandesal. So anyway, the point is, sige, hindi naman natin sinasabi at yung iba minsan, malakas makapanghusga na, kaya ka mahirap kasi hindi ka nag-iipon. Yun, mahirap din yun. Mahirap na conclusion yun. Kasi, kung ang budget mo ay pang 21 pesos per meal. Grabe yun. At sasabihin ng ating, kailangan 20 to 30% of your income ay mapunta sa savings and investments. Sige nga, anong 20%, 30% ng 21 pesos? Magsisave ka pa? Applicable pa ba yun? Applicable pa ba yun? Parang awa ng Diyos, di ba? Parang, pero ibig sabihin nga nun, yung mga nanditong may pera, ay kailangan maging efficient. Sabi ko nga, gusto niyo mag-poverty challenge. 21 pesos. Sige, kahit gawin mo lang ng 3 araw na ang budget mo ay 21 pesos per meal. Iyon ang tadhana ng 17 million na Pilipino. So ang sinasabi lang natin, may mga taong walang pera, may taong may extra pera. Totoo. At 120 million tayo sa ating bansa. 17 million yung walang pera at mahirap. Ano ibig sabihin? More than 100 million may extra pera. So medyo maliit at yung mga saksakan ng dami ng pera. Kaya natin sila sinasabihan na gumastos kayo ng pera nyo. Kaya sinasabi, pwede ba paikutin natin, mas maging kapaki-pakinabang, huwag nyong ibaon sa bangko yan. Tataksa ng gobyerno. Parang hoarding. Nangyayari hoarding o nagganyan. Parang trabahong tamad yun eh. Parang ang yun, parable of the talent. Ibinaon sa lupa, natulog hanggang dumating yung Panginoon niya. So, pero wag naman gano'n. Kaya nga efficient. May kapital ka, tapos pinatulog mo. Para saan naman yung nangyari na yun? Pinagkatiwala sa iyo yung pera na yan. So, paikutin mo. At maraming ibang mga instrumento. Kaya nga, pinabilis na ng gobyerno na, sige, hindi na namin siguro masyadong ano yan. bababa ito exempted. So, para mas maraming ma-create na pera ang pera. Yes. Tama. Para magkaroon ng maraming negosyo, production, employment, income, then marami tayong gagastusin, makikinabang at maitataas natin sa kahirapan yung 17 million. Ang simple example lang nito is kunwari kung nakuha ng mga tao yung pera na yon, yung naka-imbak, 'di ba? Magamit, 'di ba? Tapos makaka-create siya ng trabaho. Pwedeng makakreate ng trabaho para sa mga ibang tao, magkakaroon sila ng income. So parang nabubuhay, no? Isa yun sa mga namin. Ito, may example ako. Dati, sa comedy group namin, nag-iipon kami ng pera para sa, ewan ko, parang meron lang kaming kinukuhang, sabi ko, parang 10% per show, ipunin lang natin. Tapos parang nasanay lang kami na, alam mo, hindi siya galawin. Tagal na namin nagko-comedy. Parang 18 years na ako this year. So, sabi natin, nag-ipon mula kami mag-ipon mga 10 years ago. So, dami na iipon. Tapos ako parang, gusto mong mamuhunan lang ng t-shirt, gamitin lang natin to. Alam mo yan, mga ganun klase. Ganun mismo yung pinaka-basic example nun. Tama yan. So, may pera ka doon, maaring, baka pinaghirapan natin to, tapos sinugol lang natin sa negosyo, paano kung malugi? Hindi naman, pwede naman siguro yung 20%
nung lahat nung 10% na kinuha ninyo. Nagnegosyo tayo. So, at least may, dati nga, di ba, nung mga elementary tayo, paluwagan nga. Di ba? Ikaw naman. Para may malaki kang dating no? Wala naman kinaba. Ang IMF ay isang malaking paluwagan. Di ba? Ang International Monetary Fund ay isang malaking paluwagan. Sa tingin ko, nakuha ng IMF yung concept na yun sa mga Pilipino. Joke lang. Pero gano'n, di ba po? Sino nangangailangan? O sige, ito, may naipon. Sige muna. O, ganyan. And you will be proud to know na net creditor tayo doon. Nag-aambag na tayo sa mga problemang pang-pinansyal ng Europe, ng Amerika. Kasi wala tayo utang kay IMF. Ito, paano kung, di ba, meron tayong, sabihin nating, ang ekonomiya natin, hindi naman stellar. Di ba, everything. Paano kung mag-reset tayo, sabihin natin bigla na, uy, bagong bansa na kami, wala na kami utang. Pwede ba yun? O, may mag-aano ba nun? Ang problema, hindi nakakalimot yung mga nagpautang sa atin. Pwede naman natin sabihin, binigyan si Cory ng pagkakataon ng gano'n. Yun nga, kasi new constitution, new turnover, new leaf, di ba? Pero sinabi ng ating, yan ang pinakamagandang ginawa ni Cory, no? Na nanay siya, first time babae yung presidente natin. Hindi, magtitipid kaming lahat, babayaran namin yan. Ang naging benepisyo nun sa atin ay tumindi yung pagtitiwala ng lahat ng mga bansa sa atin. Okay, so kaya ni-restructure yung mga utang. O sige, we will give you more time, ganyan. At binayaran natin ang binayaran yung utang na yun. Realistically, kailangan talaga natin ba? Ito lang, ako lang nagtanong nito ever. Kasi sooner or later, mata-translate yan into higher interest rate. Gets. Kasi yan, parang lang, sa atin naman, sa personal natin. Sige, subukan mong hindi magbayad. Meron tinatawag ng mga credit bureaus, di ba? So, nag-uusap-usap silang lahat sa database ng mga utang natin. Hindi ka nagbabayad ng cellphone mo, ng kuryente mo, ng tubig mo. Nakastore yan somewhere. So may credit score ka, may credit score ang bawat isa. No? So pwede ka namang hindi magbayad, takbuhan mo yung credit card mo somewhere, pero later on, mayamang ka na, tapos bigla ka nalubog sa problema, kailangan mong utang. Ay, sandali lang, kasi may record ka, 3 beses kang tumaka sa amin. Okay. So anong guarantee namin na, actually, sinasabi ng mga bankero, ng mga finance, mas mabuti pa yung kahit maliliit. Umutang ka maliit sa credit card, umutang ka maliit, bayaran mo agad. Bayaran mo ng bayaran. Umutang ka maliit, bayaran mo. Nakikita nila yung history na good payer ka. So later on, it's not about the amount you borrow. It's actually the repayment rate. Ako, inaalok akong palakihin yung credit ko. Ayan kasi mahilig ako, may utang ako. Tapos bayaran mo agad. Lalaki ang credit limit mo. Kasi mabilis ka magbayad. So, makita mo yan sa mga mobile app. Pagka hindi ka nagbayad, biglang bababa yung credit limit mo, etc. So, very important na nagbabayad ka whether may pera ka o wala. So, sa mundo sa Amerika, it's not about what you have in the deposits. It's your credit score. So yun ang totoong implications. Kasi parating buzzword yun, yung utang ng Pilipinas lumalaki na naman. Yun ang totoong implication niya. Kasi laging sinasabi, baon sa utang. Ang inisip kasi nila may darating dito, sisigilin tayo sa upakan tayo. Parang ganun. Ang kasi niyan is, paano mo, kasi to begin with, marami nagsasabi na baon na tayo sa utang. Hindi naman tayo baon sa utang. Okay. So, sinasabi na, 16 trillion na yung utang natin. Dadagdagan ng ganitong million. Ang tatanong ko sa'yo, paano mo ba malalaman kung baon ka na sa utang? So, malalaman kung baon sa utang sa 2 bagay. Okay. Una, as a percentage of your income. Kung meron kang 10 million, so kung meron kang 10 million na tao na nakita or sweldo, tapos meron kang 1 million na utang, baon ka ba sa utang? Hindi. Okay. Hindi. Diba? So, pero kung 1 million yung utang mo at 1 million ang sweldo mo sa isang taon, baon ka sa utang. Pero, sa second factor, baon ka ba talaga? It depends. Paano kung 100 years to pay yung 1 million? Hindi ka pa rin baon. Oo nga naman. Tama. Diba? Kasi technically, ilan lang yun per year, di ba? Ngayon, i-divide mo yung 16 trillion sa 26 trillion or hanggang 30 trillion na national income natin taon-taon. Okay. So, that's less than... So less than 60%. Kung wala tayong gagastusin sa bansa,
Mababayaran natin. Pero yun ay kung payable siya this year. Hindi naman Yes, siya hindi naman kailangan. payable siya between 12 to 15 years. So in short, malayo pa tayo doon sa crisis na sinasabi na, baon na tayo sa utang. Hindi tayo baon sa utang. Alarming, worrisome lang. Oo. Kasi dati, bago nag-pandemic, less than 40% of our income na yung Sa mga- natin. Pero ngayon, nag-60% kasi kaya nakakatakot. Okay. Nung nag-declare si GMA, President GMA na fiscal crisis, nasa Tagal na rin, do. mahigit 77% of income yun. Wow. Tayo 60 lang. Okay, Ngayon. okay. So Okay. kaya medyo manageable, very manageable. hindi yung mga alarmist na sinasabi baon na sa utang, yung bawat sanggol na ipapanganak ay kakapanganak pa lang ay may utang May utang na sa... na Oo, 56,000. ganun nila piniphrase yun eh. Oo. Kasi- Ipapanganak ang anak niyong may utang. Parang Hindi ko ganun. sinasabing wala tayong utang, pero laging tatanungin natin bilang matalinong mananaliksik, no? In relation to what? Yes, yes. Yung Tama. utang na yon in Ano yung relation sitwasyon? to what? So, Pati yung konteksto ng sitwasyon. konteksto, magkano income, Tama. kailan ba babayaran, Tama. di ba, et cetera, no? So, yun yung sinasabi natin. Ayun, wow. Salamat at marami akong natutunan sa pera. Nakakatawa kasi ang haba ng usapan pero pag uwi ko, iisipin ko lang kung saan ako mag-i-invest as ma-realize ko pag check ko sa bank account ko, wala pala akong pera. Yun naman tayo lahat. Pero thank you so much, sir. Grabe, nakakatawa. The Medyo Serious Talk Show is on at 1 News every Tuesday at 9 p.m. Pero kung wala kayong TV tulad ko, dahil nagtitipid ako, punta lang kayo sa YouTube, type niyo yung Medyo Serious Talk Show at nandun makikita niyo. Sir, thank you so much. Thank you.